Wala sa mood si Daryl sa mga sandaling ito, kaya walang gana siyang sumagot ng, "Nasa City Hospital ako ngayon, hanapin mo na lang ako pagdating mo rito." "Sige, malapit na akong makarating dyan," tawa ng tao sa kabilang linya bago niya ibaba ang tawag. Dumura naman ng dugo ang nasa sahig na si Richard habang naghihinanakit na. Tinititigan si Daryl, "Huwag na huwag kang aalis dito." At pagkatapos ay tinuro niya si Shelley at sinabing, "Ikaw. Sinadya mo siyang dalhin dito, hindi ba? Alisin mo na sa isip mo ngayon pa lang ang paghawak sa posisyon ng director." Dito na niya nilabas ang kanyang cellphone at sinubukang mag-dial ng isang numero. "Nagawa mo pang magtawag ng kakampi mo?" "Sige lang, naghihintay lang ako rito," sabi nang nanlalamig na tumatawang si Daryl. Napuno naman ng pagkabagabag si Shelley. Nilapitan nito si Daryl at mahinang sinabi, "Na, mas maigi kung aalis ka na ngayon, Daryl. Si Richard ang chief of staff ng ospital na ito, kaya siguradong may mga kakilala siyang mga importanteng tao na magagawa niyang tawagin sa mga ganitong pagkakataon. Marami siyang mga kakilalang mayayaman at maimpluwensyang tao dito sa Donghai City." Nag-aalala si Shelley na baka hindi makauwi ng payapa mula sa ospital na ito si Daryl at maging sa kahahantungan ng kanyang karera bilang isang doktor. "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito," sagot ni Daryl. "Ikaw na ang bahala?" Nagulat sa sinabi niyang ito ng bahagya si Shelley. Noong nasa kasal siya ni Jackson Darby, nakita na ni Shelley ang hindi magandang relasyon ni Daryl at ng kanyang pamilya. Wala rin siyang kahit na anong katayuan sa mga lindon para humingi ng tulong sa mga ito. Magdidial na sana si Richard ng isang numero nang marinig nila ang paglalakad ng isang tao sa labas ng opisina. "Nandito ba si Edith Darby?" Isang middle-aged na lalaking may formal na damit ang dahan-dahang naglakad papasok sa opisina habang sinusundan ng dalawa niyang mga bodyguard. Kahit na may approachable na mukha ang lalaking ito, nagawa pa ring maramdaman ng lahat ang nakakatakot na aurang nanggagaling dito. Tinatawag ang lalaking ito na si Zachariah Wright. 3 taon na ang nakalilipas mula noong maging commander siya sa Donghai Military Region. At matapos magretiro ay itinayo niya naman ang Hydro Hill Group, ang pinaka-successful na forestry company sa buong Donghai City. Ang malaking bahagi ng kinikita nito ay napupunta sa charity habang nagtatanim ng tone-toneladang mga puno sa kagubatan. Walang kapantay ang naabot na reputasyon ng kumpanyang ito. Inilaan ni Zachariah ang kalahati ng kanyang buhay para protektahan ang Donghai City na siyang naging dahilan ng pagkakaroon niya ng napaka-prestihiyosong katayuan sa city na ito. Kahit na si Richard ang chief of staff ng Donghai City Hospital, wala pa rin siyang otoridad para magpaalis ng mga pasyente ng ospital, pero sapat na ang isang salita mula kay Zachariah Wright para maipatapon sa labas ng ospital ang nakakonfine na ama ni Daryl. Ibinaba ni Richard ang kanyang cellphone at para bang wala na siyang pag-asa na nagmakaawang tipre, "President Wright, tamang-tama po ang pagdating ninyo rito. Tatawagan ko na po sana kayo para humingi ng tulong. Tulungan po ninyo ako." Nagsisisi namang tumingin sa mga ito si Shelley. Alam niyang ito na ang katapusan ng kanyang karera. Naririto na ang makakapangyarihang tao sa Donghai City. Kaya siguradong hindi na siya makakapagtrabaho pa rito kailanman. Walang sinuman ang nagakala na hindi papansinin ni Zachariah si Richard. Nilapitan niya si Daryl at nagtanong ng, "Edith Darby?" "Ako nga iyon," sagot ni Daryl. Hindi man lang nito nagawang tumayo. Nang makita niya ang nakaupo pa ring si Daryl, agad na sumigaw si Richard ng, "Magpakita ka naman ng paggalang sa kanya, hayop ka. Pakiusap, tumayo ka na, Daryl." Nagmamakaawang sinabi ni Shelley. Nakaramdam siya ng napakatinding nerbiyos sa kanyang nakita. Magalang na naglakad palapit kay Daryl si Zachariah at nagtanong ng, "Iinihanda ko na po ang lahat din, Darby. Dala niyo na po ba ang item?" "Nasa akin na ang item mo," sagot ni Daryl. At saka siya tumuro kay Richard at sinabing, "Ayusin na muna natin ito bago natin puntahan ang napag-usapan nating dalawa."
Walang problema, agad na sumagot dito si Zacharya. Nanlalamig na tumitig si Zacharya kay Richard at nagtanong ng ano bang problema. Rito, Richard. Habang si Richard naman na napagtantong mayroong maling nangyayari ay natigilan sa kanyang mga narinig kay Zacharya. Ano ang nangyayari? Paano nakilala ng lalaking ito si President Wright? At bakit? Naging magalang din si President Wright sa kanya? Impossible. Maging si Drake Darby, na nagpunta rito noong isang araw ay yumuko sa harap ni President Wright. Ang hindi alam ni Richard ay ito pa lang ang unang beses na pagkikita ni Daryl at Zacharya. Pero para sa Godly Pill, nakahanda si Zacharya na gawin ang lahat. Maging ang lumuhod sa harapan ni Daryl para rito. Sa bagay para magawang makarating sa susunod na dumain ng mga cultivator, halos isang panaginip na lang. Para sa kanila ang pagalis sa bottleneck na siya ring huling bahagi ng mga kasalukuyan nilang mga level. Natigilan ng tuluyan sa kanyang kinatatayuan si Shelley nang makita ang pag-uusap ng dalawang ito. Tumawa si Daryl at sinabing mukhang nahihiyang magkwento si Chief Stone sa iyo. Director Sullivan, bakit hindi na lang ikaw ang magkwento sa nang nangyari? Nanginig dito si Shelley na agad yumuko habang ikinukwento ang mga nangyari. Agad. Siyang namula sa sobrang kahihiyan pagkatapos niyang ikwento ang lahat ng nangyari. Richard Stone. Pinromote kita bilang isang chief of staff pero ganito lang pala ang ipapakita mong asal dito. Sermon ni Zacharya bago sikmuraan si Richard gamit ang kanyang paa. Thud. Tumalsik ng dahil dito si Richard at tumama sa isang office desk bago tuluyang bumagsak sa sahig ng kanyang opisina. Hindi niya nagawang mapasigaw sa sobrang sakit na kanyang naramdaman habang buong takot na tinitingnan si Zacharya gamit ang kanyang mga mata habang sinasabing President Wright, ako po. Manahimik ka Richard. Mataas ang inaasahan ko mula sa iyo mula noong ibigay ko sa iyo ang posisyong ito. Tinatanggal na kita sa pagiging Chief of Staff. Sagot ni Zacharya. Press President nanginginig na sinabi ni Richard pero hindi niya nagawang makagalaw sa kanyang kinahihigaan. Tumingin naman si Zacharya kay Shelley at sinabing, bilang isang doktor, dapat lang naisipin niyo muna ang inyong mga pasyente bago ang lahat. Tama ang ginawa mong iyon. Kaya mula sa araw na ito, ikaw na ang Chief of Staff ng ospital na ito. Ano? Nanginig na parang jellies ang mga binti ni Shelley. Inaasahan niyang matatanggap niya mula rito ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa kanyang karera bilang isang doktor, pero man lang niya naisip na magiging kabaliktaran nito ang kahihinatnan niya. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya natanggal sa kanyang trabaho at sa halip ay na-promote pa sa kanyang pinagtatrabaho ang ospital. Hindi niya nagawang mag-react sa mga narinig niyang ito. Tumingin si Zacharya kay Daryl, magalang itong umiti at nagtanong ng inaayos ko. Na ang issue na ito para sa iyo, Darby, okay na ba ang ginawa ko sa paningin mo? Tumango si Daryl at tumawa, napakapatas at napakabilis ng ginawa mong solusyon sa problemang ito, President Wright. Napaka-perpekto ng ginawa mong ito para sa akin. Kahit ngayon lang sila nagkita, agad na humanga si Daryl sa pamamaraan ni Zacharya sa paghandle ng mga ganitong bagay. Kaya mas nagustuhan na niya ngayon ang taong ito. Tumawa naman dito si Zacharya. Tiningnan niya ang kanyang paligid at sinabing, hindi okay ang lugar na ito para pag-usapan natin ang mga dapat nating pag-usapan Darby, bakit hindi kaya pumunta na lang tayo sa aking lugar para mag-usap din? Darby? Sumangayon dito si Daryl. Sabay silang tumayo at naglakad palabas ng opisina. Kahit na naka-confine pa rin sa ward ang kanyang ama, naroon naman ang kanyang ina. Para alagaan ito. Si Shelley na rin ang bagong chief of staff ng ospital kaya hindi na niya kailangan pang mag-alala para sa magiging sitwasyon ng kanyang ama rito. Natigilan si Shelley sa mga nangyari. Nagulat siya ng husto sa ipinakitang kakayahan ni Daryl na para bang gusto na niyang lumuhod sa harapan nito. Sa isa sa mga residential area na matatagpuan sa kanluran ng Donghai City na tinaguri ang isang 5 rated na area pagdating sa mga tanawin.
Isang three-story na. Sinaunang Chinese Tower ang makikitang nakatayo sa tabi ng lawa. Hindi man ito ang karagatan pero makapigil hininga na ang view sa paligid ng tower. Na ito. Pagmamayari ni Zaccaria ang sinaunang tower na ito na siya ring kanyang naging tirahan. Pumasok si Daryl nang imbitahan siyang pumasok dito ni Zaccaria. Agad. Silang nagpunta sa isang napakalaking hall sa ikatlong palapag ng tower kung saan umupo si Daryl sa isang sofa para kunin ang isang piraso ng godly pill mula sa kanyang bulsa at ilagay ito sa lamesa. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Zaccaria. Kinuha niya ang pill sa lamesa at tiningnan ito ng maigi. Ito na ba ang godly pill? Tanong niya. Ito rin ang ininom ni Brandon para magawang tumawid sa kasunod na level ng kanyang pagpapalakas. Nakangiting isinagot ni Daryl. Hindi ako makapaniwala noong una kong marinig ang balitang ito mula kay Brandon. Paano nagawa ng isang batang lalaki na kagaya mong lumikha ng isang napakahiwagang godly pill? Mukhang hindi ka nga talaga isang ordinaryong tao, Kuya Daryl. Sabi ni Zaccaria. Dito na sininyasan ni Zaccaria ang kanyang assistant para i-wire transfer ang pera kay Daryl at buong pusong sabihin na 5 taon na akong hindi makatawid sa susunod na dumain ng aking pagpapalakas. Natupad na rin ang hiling kong ito ngayon. Sa wakas, ngumiti rito si Daryl. Namangha siya sa naging interior decoration ng tahanan ni Zaccaria habang tinitingnan ang buong layout nito. Pero agad siyang nagpakita ng hindi pagsangayon nang makita niya ang fish tank na nakalagay malapit sa hagdanan. Madalas ka bang magsanay sa lugar na ito, President Wright? Tanong ni Daryl. Tumango si Zaccaria at sinabing napakaganda rito magsanay dahil sa tahimik ng lugar na ito. Mukhang alam ko na rin po ang dahilan kung bakit hindi kayo makatawid sa susunod na dumain ang inyong pagpapalakas. Sabi ni Daryl. Natigilan dito si Zaccaria na nagtanong ng paano naman ito nangyari. Itinuro ni Daryl ang fish tank at dahan-dahang sinabi na napakaganda ng naging layout ng tower na ito sa Feng Shui maliban na lang sa isang bagay. Ang fish tank. Dito na namamanghang nagtanong si Zaccaria ng may alam ka rin pala sa Feng Shui. Kuya Daryl. Kahit na namamangha, nagdududa pa rin si Zaccaria kay Daryl. Walang kahit na. Anong alam si Zaccaria sa Feng Shui pero nagawa niyang kumuha ng isang kilalang Feng Shui master nang ipatayo niya ang tower na ito. Ang naging buong layout nito ay ayon sa naging request ng kinuha niyang Feng Shui master. At dahil dito ay walang tigil na umunlad at katayuan ng negosyo at mismong katayuan ni Zaccaria sa lipunan, nagawa pa niyang maging isang importanteng politiko sa Donghai City. Dahan-dahang humiti si Daryl nang makita ang pagdududa sa kanya ni Zaccaria at sumagot ng may kaunti akong alam tungkol dito, pero kung hindi ako nagkakamali. Isang Feng Shui master ang nagplano ng buong layout ng lugar na ito, hindi ba? Tama. Tango ni Zaccaria. Nagpatuloy sa pagsasalita si Daryl na nagsabing at pagkatapos lang nito dumating. Sa iyo ang fish tank na ito, tama? Sumagot naman dito si Zaccaria ng ibinigay ito sa akin ng isa sa mga business partner ko 3 taon na ang nakalilipas. Ayon niya, sinira ng fish tank na ito ang buong layout ng tower. At sa sandaling masira ang Feng Shui, agad na ninipis ang nilalabas nitong spiritual aura sa iyo. Kaya natural lang na maging inefficient ng ginagawa mong pagsasanay dito. Nakangiting sinabi ni Daryl. Nagulat dito si Zaccaria. Nagawa rin itong mahulaan na pagkatapos lang niya itayo ang tower na ito, dumating ang itinuturo nitong fish tank. Napakahusay talaga ng binatang ito. Alam din ni Daryl ang kanyang mga sinasabi. Nagbunga na rin ang napakaraming oras na kanyang ginugol sa pag-aaral ng librong The Geomancy of Yin and Yang. Nakaukit na ang mga laman nito sa utak ni Daryl. Ang ibig mo bang sabihin ay babalik na ang lahat sa dati sa sandaling alisin ko ang fish tank na ito? Tanong ni Zaccaria. Tumango rito si Daryl, sa sandaling alisin mo ang fish tank na iyan, subukan mumuling magpalakas dito nang malaman mong mas maganda ang ginagawa mo. Pagpapalakas ngayon kaysa noong nandito pa ang fish tank na ito.
Agad na inutusan ni Zacharya ang kanyang mga tauhan na alisin ang fish tank. At pagkatapos ay, magaling kung ganoon. Iniisip ko noon na nasa akin lang ang problema pero dahil sa iyo ay agad kong nalaman ang tunay na problema sa likod nito. Agad na. Binati ni Zacharya si Daryl. Naglakad siya sa katabing kwarto nito at lumabas dala ang isang manual. Ibinigay niya ang manual kay Daryl at sinabing, ikinagagalak ko talagang makilala Kuya Daryl. Tanggapin mo sana ang e-blazing slash manual na ito bilang pagpapasalamat ko sa iyo, ilang taon na rin ang nakalilipas mula noong makuha ko ito. Kasabay nito ang pagbibip ng cellphone ni Daryl. Dito na niya nakita ang pagpasok ng pera sa kanyang bank account. Tinanggap niya ang manual mula kay Zacharya at sumagot ng, ikinagagalak ko ring makilala ka. Pero may mga bagay pa akong dapat na gawin kaya mauuna na muna ako sa iyo. Kinatanghalian. Napakainit ng panahon sa city, makikitang nag-uusap-usap ang kabataan kung saan sila pwede magpalamig. Maraming babae ang kumuha ng litrato sa sasakyan ni Daryl habang dumadaan siya sa mga ito. Sa mansyon ng mga Darby. Ihininto ni Daryl ang kanyang sasakyan at mabilis na naglakad papasok sa mansyon. Kasalukuyang nasa gitna ng isang salo-salo ang mga Darby sa mga oras na ito. Napuno ng saya at sigla ang hangin sa paligid na agad na wala nang pumasok si Daryl sa mansyon. Hayop ka. Paano mo nagawang bumalik dito? Hindi ka nga talaga napalaki ng maayos ng ama mo. Sabi ng isa sa mga taong nasa loob ng mansyon. Ibinagsak ni Yumi ang hawak niyang mga chopsticks, naglakad papalapit kay Daryl at sumigaw ng naparumi mong hayop ka, Daryl, paano mo nagawa ang kababuyang iyon? Hindi ka na welcome kailanman sa pamilyang ito. Kaya umalis ka na. Umalis ka na. Isang malaking kahihiyan para sa aming mga Darby na magkaroon ng isang miyembro kagaya mo. Isinara ng husto ni Daryl ang kanyang mga kamao, tumingin sa kanilang lahat at nagtanong ng gusto ko lang kayong tanungin kung bakit nawala ng malay ang aking ama at bakit siya na ospital. Nanlolokong ngumiti si Yumi na nagsabing at nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na magtanong tungkol sa mga bagay na ito. Dahil ang lahat ng iyan sa iyo. Magpasalamat ka pa nga at nagawa pa naming siyang dalhin doon. Nagalit ng husto rito si Daryl. Namula ang kanyang mga mata habang sumisigaw ng itinapon niya lang siya sa harap ng ospital. Mga magulang ko ang mga iyon. Kung mayroon kayong mga hinanakit sa akin, ako mismo ang harapin ninyo. Wala silang kahit na anong kinalaman dito. Nanlalamig namang sumagot si Yumi ng, anong isinisigaw-sigaw mo riyan? Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan sa amin? Kung ganoon ay tama pala ang ginawa mo sa kapatid mong si Jackson. Nirape mo ang asawa ng kapatid mo. Masahol ka pa sa hayop. Sige, sinasabi mo na nirap ko si Rebecca, anong ebidensya mo para sabihing ako nga ang gumawa nito? Ebidensya? Nanlalamig na tumawa rito si Yumi. Huwag ka nang magkaila pa, Daryl. Nakita namin ang 8 diagram na salamin sa kwarto kung saan mo ginahasa si Rebecca. Dagdag ni Florian. Dito na nagsimulang magsalita ang ibang mga tao sa hall. Sinabi mo noong kasal ni Jackson na ang 8 diagram na salaming iyon ang naging dahilan kung bakit nahimatay si Abbay. Ikaw lang sa buong pamilya Darby ang may alam kung paano gamitin ang 8 diagram na salaming iyon. Kung hindi ikaw ang gumamit ng 8 diagram na salaming ito para mahimatay si Rebecca, sino? May mata ang Diyos Daryl, kaya huwag ka nang magkaila pa. Nakakadiri ka. 8 diagram na salamin? Nanlalamig na tumawa si Daryl, hinarap niya si Jackson at nagtanong ng pinagsususpetsahan mo rin ba na ako ang gumawa nito, Jackson? Si Daryl ang pinakamalapi kay Jackson sa buo nilang pamilya, para silang biological na magkapatid sa sobrang lapit ng dalawang ito sa isa't isa. Kaya, naniniwala si Daryl na hindi katulad ng iba niyang mga kapamilya si Jackson na maninisi ng hindi nalalaman ang buong katotohanan.
Pero nadurog ang puso ni Daryl sa ibinigay na sagot ng kapatid niyang si Jackson. Pinagkatiwalaan kita, Kuya Daryl. Pero mas nagtataka ako sa kung bakit nandoon ang 8 diagram na salamin sa kwartong iyon. Ano namang problema kung dito ako? Magbabase, hindi ba? Tanong ni Jackson na walang kahit na anong emosyon. Pagkatapos nito ay agad na napuno ng hinanakit at galit si Jackson, sumigaw siya. Kay Daryl nang, alam mo ba kung gaano na kami katagal ni Rebecca? Matapos ng napakaraming taon ay nagawa na rin naming magpakasal. Kaya bakit mo magagawa sa amin ang bagay na ito? Bakit? Umalis ka ng hayop ka rito. Umalis ka na. Dito na nagsimulang magbato ng pagkain ang isa sa mga taong nasa hall kay Daryl. Umalis ka na, Daryl, hinding-hindi ka na welcome pa sa lugar na ito. Mamatay ka na sana kasama ng mga magulang mo. Huwag na huwag ka nang babalik. Dito. Punong-puno na ng mansa mula sa mga ibinatong pagkain sa kanya ang mga suot na damit ni Daryl habang nagdurugo ang puso nito sa sakit na kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Isinara niya na ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sinabing, CJ, ituring niyo na lang na minalas ako. Tinulungan ko kayo noon nang magbigay ako ng 3 billion investment pero tanging Platinum Corporation lang ang nagawa ninyong ibigay sa akin. Itinuturing ko ring wala na ang natitirang pera na ininvest ko sa inyo. Kaya mula sa araw na ito, wala na akong koneksyon sa kahit na sino sa inyo. Dito na tumalikod si Daryl at umalis. Wala ka na sa sarili mo. Ang baboy mo. Nagawa pa niyang bigyan tayo ng limit na para bang hindi niya kasalanan ang lahat. Nang ito, huwag na huwag mong gamitin ang pangalan ng mga Darby para manloko ng iba. Pangalan ka mo ng mga Darby? Iniisip niyo pa rin ba na may pakialam pa rin ako sa pangalang ito? Isip ni Daryl. Tumawa siya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nasasaktan dahil muli siyang itinakwil sa kanyang pamilya. Pero ang hindi niya matanggap ay ang pagkawala ng tiwala sa kanya ng pinakamalapit niyang kapatid na si Jackson. Dito na parang telenobelang bumagsak ang ulan. Habang paalis si Daryl, isang itim na mamahaling minivan ang nagpakita sa harapan ng pagmamayaring mansyon ng mga Darby. Isang binatang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang bumaba na sinundan ng ilang mga lalaki. Napuno ng dilim at galit ang mga mata ng lalaking ito. Kung nandito lang si Daryl, masusurpresa siya ng husto sa kung bakit nandito si Skylar Burr na siyang head ng Grandmaster Heaven Branch sa Donghai City. Direktang pumasok si Skylar at ang kanyang mga tauhan sa mansyon. Naramdaman ng mga tauhan ng mansyon ang mapanganib na aura ng mga lalaki kaya hindi na nila ito nagawang tanungin. Kasalukuyang naglalabas ng sama ng loob ang iba tungkol kay Daryl nang mapansin sila si Skylar. Sino ka? Tanong ni Yumi. Tiningnan ni Skylar ang paligid at nagtanong ng nandito ba si Daryl Darby? Kahit na nagmukhang kalmado ang kanyang pagsasalita, punong-puno naman ng galit ang nagliliyab na puso ni Skylar. Niloko siya ni Daryl na nagpanggap na East King noon sa hawak niyang branch. Nakaramdam na siya ng pagsususpetsa noong sabihin ni Daryl na huwag nila munang pansinin ang babala tungkol sa pag-inom nila sa branch na siyang naging dahilan kung bakit nawalan silang lahat ng malay. At noong magising si Skylar, agad niyang nalaman na niloko siya nito. Mula noong araw na iyon ay agad na nagpadala si Skylar ng mga tao para mag-imbestiga at agad nilang nalaman na ang taong nagpapanggap na East King ay walang iba kundi si Daryl Darby. Kabibisi-bisita niya lang sa mga lindon kanina pero walang kahit na sinong tao sa loob ng tahanang pagmamayari ng mga lindon kaya agad siyang dumiretso sa tahanan ng mga Darby. Napangiti ang lahat nang mabanggit ang pangalan ni Daryl. Hinahanap niya si Daryl. Totoo nga ang kasabihang birds of the same feather flock together. Siguradong wala ring kwenta ang isang ito. Wala kaming kilala na Daryl Darby dito. Walang galang na sagot ni Yumi. Napasimangot dito si Skylar na nagtatakang nagtanong ng hindi miyembro si Daryl ng pamilya Darby. Tinitigan siya ni Yumi at pabalang na sumagot ng, sino ang nagsabi sa iyo niyan?
Kaalis-alis lang dito ng baboy na iyon. Kaya umalis ka na kung gusto mo siyang maabutan. Huwag mo na kaming istorbohin sa pagkain namin ito. Wala ka rin bang? Kahit na anong manners. Alam mo ba kung anong lugar ito? Paano mo nagawang pumasok? Nang ganoon na lang. Agad na nagliyab si Skyler sa sobrang galit. Paano nagawa ng isang taong kausapin? Siya nang ganoon. Siya ang head ng Grandmaster Heaven Cult Branch sa Donghai City. Dito na siya galit na nagtanong ng tatanungin ko ulit kayo ng isa pang beses. Nasaan si Daryl Darbay? Nagliyab din sa galit ang kausap nitong si Yumi, hindi ka ba nakakaintindi ng salitang ginamit ng mga tao? Sinabi na naming wala rito si Daryl. At wala kaming alam kung saan siya nagpunta para mamatay. Kaya umalis ka na kung ayaw mong tumawag. Paako ng pulis? Naghahanap ba ang babaeng ito ng gulo? Parang papatay na ng tao ang itsura ni Skyler sa mga sandaling ito. Paano nagawang sermona ng isang babae ang head ng mismong branch ng Grandmaster Heaven sa Donghai City? Paano siya nagawang sermonan ng isang magandang babae? Huwag na po kayong magalit mahal kong master, ang importante sa ngayon ay ang paghahanap natin kay Daryl. Sa mga sandaling ito mabilis na lumapit ang isa sa mga tagasunod ni Skyler para kumbinsihin ito at sa sandaling makita natin si Daryl, hindi pa po huli ang lahat para bumalik dito at parusahan ang mga miyembro ng pamilya Darbay. Hay! Matapos pakinggan ang mga salitang ito, huminga ng malalim si Skyler at agad na napababa ang kanyang nararamdamang galit. Totoo ngang ninakaw nito ang kanilang secret manual na Ascensions of the Nine Dragons na pagmamayari ng Cult Master. Ang nauna niyang plano ay ang paggawa ng isang kopya ng manual na ito bago ibalik ang orihinal na manual. Pero agad namang ninakaw ni Daryl ang manual bago pa siya makagawa ng kopya nito. Kaya ang pinakaimportanteng bagay na kinakailangan niyang gawin ay ang paghahanap sa nawawala nilang secret manual. Sa sandaling malaman ng Cult Master na nawawala ang kanilang secret manual, siguradong hindi natatagal ng ilang sandali ang kanyang buhay sa lupa. Nanlalamig na tumitig si Skyler kay Yumi bago umalis kasama ng kanyang mga tauhan. Ano ba ang nangyayari? Parang mga naglalakihang demonyo ang suot ng mga lalaking iyon, pero sa totoo lang ay mukha lang silang maliliit na magnanakaw sa kalye. Masyadong walang kwenta si Daryl, kaya natural lang na makasundo niya ang mga ganitong klase ng tao. Habang tinitingnan ang pagalis ni Skyler at ng kanyang mga tauhan, sumama na rin si Yumi sa mga taong nangaasar sa mga ito. Papalabas na sa pintuan ng mansyon si Skyler nang marinig niya iyon. Dito na tuluyang nagdilim ang kanyang mukha. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga kamao, habang nagingit-ngit na sinabing, "Kayong pamilya Darbay ang una naming tatapusin sa sandaling makontrol na ng Grandmaster Heaven Cult ang buong Donghai City." Sa isang intersection na napapaligiran ng mga traffic light, ibinaba ni Daryl ang bintana ng kanyang sasakyan at nagsindi ng isang sigarilyo. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapanigarilyo. Nagring ang kanyang cellphone nang mapahinga siya ng malalim matapos ng mga nangyari. "Nasaan ka ba, Daryl?" Si Lily ang taong tumawag sa kabilang linya. Si Lily na ang major shareholder ng mga negosyong hawak ng pamilya Lindon ngayon. Kaya mataas na ang kanyang katayuan sa mga Lindon, hindi na rin siya kinakailangan pang mag-alala sa kung ano ang magiging opinyon ng kanyang lola sa kanyang mga gagawin, kaya napuno siya ng saya nitong nakalipas na 2 araw. Tiningnan ni Daryl ang orasan at sinabing, "Pikagagaling-galing ko lang sa trabaho. Pwede ka bang makipagdati sa akin?" sabi ni Lily kahit na nagkaroon siya ng pagdadalawang isip sa bagay na ito kanina. Agad na nalaglag ang hawak na sigarilyo ni Daryl sa lupa. Matapos ang 3 taon nilang pagsasama, ito ang unang beses na inaya siya ni Lily na lumabas. Madalas niya lang na sinasabing nahihiya siyang isama si Daryl sa bawat sandaling lumalabas ito ng kanilang bahay. "Walang problema," tango ni Daryl. Matapos ang 10 minuto, nakita ni Daryl si Lily sa isang pedestrian lane. Ito ang pinakamataong kalye sa buong Donghai City. Marami ang mga nagkalat na stall at tindahang makikita sa paligid.
Pero agad na nakita ni Daryl ang kanyang asawang nasa gitna ng napakaraming tao. 2 araw na niya itong hindi nakikita. Kaya mas nagmukha itong maganda at attractive sa gitna ng maraming tao. Kumaway si Lily kay Daryl habang tumitingkayad sa gitna ng napakaraming tao. Mas ipinakita pa ng suot niyang kulay puting t-shirt at masikip na jeans ang perpektong hubog ng kanyang katawan na nakapagpatingin sa ilang mga lalaki na nasa kanyang paligid. Isa siyang napaka-attractive na asawa, kaya siguradong tatawa sa sobrang tuwaang mga lalaking makakasama nito sa kanilang mga panaginip. Maliban kay Lily, mayroon ding isang napakagandang babae ang makikitang katabi ni Lily. Ito ay walang iba kundi ang matalik nitong kaibigan na si Jade. Nakasuot ito ng isang maiksing dress na nagpakita sa napakahaba nitong mga binti. Pareho silang naging attractive sa kanilang mga paraan. Agad na nagsimulang mag-alala si Jade matapos makita si Daryl. Nandito na ako, honey. Nakangiting sinabi ni Daryl habang naglalakad sa gitna ng maraming tao. Kung noon lang ito nangyari, siguradong agad na mag-aalala si Lily sa sandaling tawagin siya ng ganito ni Daryl. Pero ngayon ay wala na siyang inisip kundi tumawa. Habang ibinibigay kay Daryl ang kanyang handbag. Ikaw na ang bahalang humawak sa handbag ko ngayon, dear. Magaling, nakangiting sinabi ng tuwang-tuwa na si Daryl. Tumingin din siya kay Jade at sinabing di pwede ko ring hawakan ang bag mo para sa iyo. Bago pa man mangyari ang mga ito, sanay na sanay si Jade na magutos kay Daryl ng kung ano-anong mga gawain gaya ng paglalaban ng kanyang mga pantalon at paghahanda ng kanyang maiinom. Iilan lang ito sa mga bagay na kanyang inuutos kay Daryl. Pero matapos ng mga pangyayaring iyon, magagawa pa ba ni Jade na mag-request kay Daryl na dalhin ang bitbit niyang handbag sa mga sandaling ito? Hinding-hindi niya ito gagawin anuman ang mangyari. Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang ibinibigay ang kanyang handbag at tahimik na sinasabing di maraming salamat. Maraming salamat, ama. Hindi naman siya sinagot ng kahit isang salita ni Daryl. Nag-usap-usap ang tatlo habang naglalakad bago huminto sa harapan ng isang fashion boutique. Nakasuot ng mahahabang dress ang mga manikin na nakadisplay sa harap ng boutique. Tiningnan ni Daryl ang price tag at nakitang nagkakahalaga ang mga ito ng $38,000 bawat isa. Sige na, sukatin mo na ito kung gusto mo. Nakingiting sinabi ni Daryl. Bumiti si Lily habang nakatingin kay Daryl. Bibilhan mo ba ako nito? Sapat ba ang sahod mo para mabilhan ako ng mga ganito? Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin si Lily na nagtatrabaho si Daryl para sa isang importanteng tao. Tumango rito si Daryl na agad namang lumingon sa sales assistant para sabihin. Hi, pwede mo ba itong kunin para masukat ng aking asawa? Ang sales assistant ay isang dalagang nasa kanyang 20s. Naglakad siya palapit. At agad na tiningnan si Daryl. At noong makitang nakasuot lang ito ng normal ng mga damit, agad na nagdilim ang kanyang mukha at sinabing, pasensya na mister. Pero hindi niyo po pwedeng isukat ang mga damit dito na hindi po ninyo bibilhin. Tumingin siya kay Lily habang nagsasalita at agad na naisip na sinusubukang magpa-impress ni Daryl kay Lily kaya nagawa nitong magpanggap na mayaman. Naramdaman niya na hindi pa rin ito bibilhin ang damit kahit na isukat pa ito ni Lily. Isang mahirap at nakakadiring lalaki, isip ng sales assistant. Hindi lang niya nagawang magsuot ng mumurahing mga damit, mayroon pa itong mansa ng itlog at mga gulay sa paligid. Nakakadiri. Hindi niya pwedeng isukat kung hindi naming ito bibilhin. Ngiti ni Daryl. Anong klase ng logic ito? Paano nila ito mabibili kung hindi ito isusukat ni Lily? Nakaramdam na rito ng kahihiyan si Lily. Mahahalatang minamaliit sila ng kaharap nilang sales assistant. Pero sa totoo lang, maganda talaga ang itsura ng dress na iyon. $38,000, kahit siya na ang major shareholder ng mga negosyong hawak ng Pamilya Lindon, kasalukuyan namang nasa mga negosyo ng Pamilya Lindon ang halos lahat ng kanilang pondo, kaya natural lang na hindi magawang bilhin ni Lily ang dress na iyon. Halika na, Daryl. Mahinang sinabi ni Lily.
Matapos makita na gusto nang umalis ng kanyang asawa, agad na tumango si Daryl. Marami pang mga nagagandahang dress sa paligid kaya hindi nila kailangang mag-focus sa nag-iisang dress na iyon. Paalis na sila nang marinig ni Daryl ang boses ng isang babae sa kanilang likuran. Pakialis nga ang dress na iyan, sales assistant, gusto ko itong isukat. Isang mukhang mayamang babae na nakasuot ng mamahaling damit ang kasalukuyang nakaturo sa tinitingnang dress ni Lily kanina. Makikitang katabi ng babaeng ito ang isang lalaki. Nakasuot ang lalaking ito ng isang kwintas at mga singsing na gawa sa purong ginto na siguradong hihilo sa sinumang titingin dito. Talaga? Nagkaroon siya ng ganoon kakapal na gintong necklace. Hindi ba siya nag-aalala sa likod niya? Wala pong problema, sandali lang po. Agad na kinuha ng sales assistant ang dress mula sa kamay ni Lily. Wow, mabilis na nagbago ang ipinapakitang asal ng sales assistant na iyon. Buntong hininga ni Daryl. Tinatamad din siyang isipin pa ang tungkol sa sales assistant na ito. Matapos ng 3 taon nilang pagsasama, ito pa lang ang unang beses na makipagdate siya sa kanyang asawa. Kaya ayaw niya sanang masira ang araw na ito. Dahil gusto ng kanyang asawa na mamili ng mga damit, maaari pa rin silang magpunta sa ibang mga lugar. Isa itong high-class na boutique, kaya kahit na masyadong mataas ang presyo ng mga damit na nakadisplay dito, hindi rin mapapantayan ang kalidad at ganda ng mga ito. Kaya maaari pa rin silang mamili sa ibang mga lugar na katulad nito. Nag-isip si Daryl ng isang sandali tungkol sa bagay na ito bago tumalikod at umalis sa boutique. Pero hindi niya inaasahang magdadagdag pa ng salita ang sales assistant sa kanila. Marami na talagang mga nagpapanggap na mayaman sa panahon ngayon. Alam na nila sa kanilang sarili na hindi nila mabibili ang mga dress na ito pero gusto pa rin nilang isukat ito. Mukhang gusto lang nilang kumuha ng mga pictures na suot ito para i-post sa social media. Pero sa huli ay iiwan lang nila ang dress na ito rito. Anong klase ng mga tao talaga ang mga ito? Malakas itong sinabi ng sales assistant na naging dahilan ng pagtingin sa kanila ng ibang mga customer at mayari ng ibang mga tindahan sa paligid na nagsimulang dumuro sa kanila. Isa ka lang sales assistant pero ganitong klase ka ng magyabang. Sinabi ng hindi na makapagpigil pang si Daryl. Ulitin mo nga ang mga sinabi mo. Sabi ng galit na sales assistant, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kung hindi mo kaya, huwag kang pupunta sa isang high-end na mall na kagaya nito. Alam mo nang mumurahin lang ang mga damit na suot mo pero nagawa mo pa ring magpunta rito. Paano na lang kung madumihan mo ang mga damit na nakadisplay dito? Kahit na madumihan mo pa ang mga ito, wala ka pa rin namang perang pambayad sa mga ito, sinasayang mo lang ang oras ko. Nga, tama ang mga sinabi ng babaeng iyan. Dagdag ng mukhang mayamang babae. Hindi madali maging isang sales assistant. Kaya kung wala kang balak na bilhin ito, wag mo na itong sukatin. Mayroong department store na malapit dito, mas bagay at mas kaya mong bilhin ang mga damit na tinitinda roon. Umalis na lang tayo. Dahan-dahang hinila ni Lily si Daryl habang bumubulong dito. Sa totoo lang, nangaasar lang si Lily kanina noong sabihin niya iyon kay Daryl at hindi niya talaga intensyon na pilitin si Daryl na bilhin ang dress na iyon sa kanya. Sininyasan ni Daryl si Lily na tumahimik bago sumagot ng nakangiti si Daryl sa sales assistant, hindi lang ang dress na ito ang gusto ko, bibilhin ko ang lahat ng design na mayroon ang boutique ninyo hanggat mayroon kayong sukat na kasya sa aking asawa. Matapos niyang magsalita ay agad niyang itinapon ang isang bank card. Hindi matigil sa katatawa ang shop assistant habang kinukuha ang bank card. Sige. Walang problema. Tamang-tama dahil kakatapos lang naming mag-inventory kaninang hapon. Mayroon kaming 80 na mga designs at kung bibilhin mo ang ng pag-iisa ang bawat design na naririto, ang total mong mababayaran ay nasa $1,900,000. Agad akong tatawag ng pulis sa sandaling makita naming na walang sapat na laman ang bank card mong ito para mabayaran ang mga nabili mo.
Naglakad ang shop assistant papunta sa counter habang sinasabi ang mga salitang. Ito. Hindi pa siya nakakakita ng isang Platinum Corporation bank card noon. Matapos nito ay agad nilang narinig ang beep mula sa isang successful transaction. Ano? Pumasok ang transaction na ito. $1,900,000 ang halaga na kanyang binayaran pero mabilis na pumasok ang transaction na ito sa bangko. Natigilan ang lahat sa kanilang mga nakita. Para sa isang pangkaraniwang bank card, sa sandaling iswipe ito, isang maliit na resibo ang lalabas mula sa bank card reader na kanilang ginamit. Para naman sa mga nagmamayari ng Platinum Corporation bank card, matapos nila itong iswipe, agad na ipapakita sa computer na nasa counter ang natitirang balance ng nasabing account. Pero dahil sa nakatagong anggulo ng screen ng computer, ilang mga shop assistant lang ang nakakita sa laman ng card ni Daryl. Mayroon itong $5.8 billion na laman. Halos mawalan ng malay ang mga natitigilang shop assistant nang makita nila ang napakaraming zero sa screen ng kanilang computer. Pasensya na po talaga sir, hindi ko po ginusto ang mga nangyari. Lumuluhang umiyak ang shop assistant kay Daryl. Maging ang manager ng boutique ay agad ding lumapit para tumulong sa pagbabalot ng higit sa 100 piraso ng mga damit. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nakangiting sinabi ni Daryl, tinuro niya ang isa sa mga shop assistant at sinabing sa kanya lang mapupunta ang lahat ng komisyon sa mga binili kong damit, ipadala niyo rin ang mga binili ko sa mansyon ng pamilya Lindon. Matapos nito ay agad nang umalis si Daryl, hawak ang kamay ng asawa niyang si Lily. Nagtinginan na naman sa kanilang likuran ang grupo ng mga taong nakarinig sa kanyang mga sinabi. Pamilya Lindon? Kaya pala naging ganoon sila kayaman, miyembro pala sila ng pamilya Lindon. Bakit ka naman bumili ng ganoon karaming mga damit? Tanong ni Lily habang naglalakad sila palabas ng boutique. Umiti naman si Daryl habang nakatingin sa kanyang asawa, ito ang unang beses kung bibili ng mga damit para sa aking asawa at alam ko namang kailangan mo na ng isang bagong set ng damit na iyong susuotin araw-araw. Masyado kang isip bata. Irap ni Lily, pero naantig pa rin dito ang kanyang puso. Nga pala, paano ka nagkaroon ng ganito kalaking pera? Huwag mo sabihing nangutang ka na naman sa kaibigan mo. $2 milyong, sinong kaibigan ba ang magiging ganito kabait kay Daryl? Kasabay nito ang isang ingay na nagmumula sa mga taong hindi kalayuan mula sa kanila. Makikita sa isang kanto ang napakaraming taong nagkukumpulan para tingnan ang nangyayari sa kanilang mga harapan. Makikitang nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang napakaganda at attractive na babae. Hindi ba't si Yvonne Yaung ang isang ito? Ano ang ginagawa rito ni President Yaung? Nakita rin ni Lily si Yvonne, hindi na niya mapigilan pa ang nararamdaman niyang curiosity habang sinasabing ihalika. Tingnan natin ang nangyayari roon. Nang maisiksik na nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng maraming tao, nakita nila ang isang antique seller na mayroong hawak na isang kalawanging espada habang nagsasalita sa harap ng maraming tao, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang kayamanan ng aking pamilya. Ipinasa ito sa amin ng mga nakaraang henerasyon ng aming pamilya at ayon sa aking lolo, ang kayamanang ito raw ay nagmula pa sa Han Dynasty. Tingnan niyo na lang sa mga naipon nitong kalawang sa paligid. Tumawa rito ang mga taong nakapaligid sa lalaki. Umabot pa ito sa Han Dynasty. Tigilan mo na nga ang pagyayabang mong iyan. Nga, halata rin namang peke ang isang iyan. Dito na namula ang mukha ng antique seller na agad nagsimulang makipagtalo sa ilang mga tao na nasa kanilang paligid. Tumingin di Daryl sa kanyang paligid. Hindi lang si Yvonne ang naroroon dahil naroroon din ang ilan sa mga mayari ng mga antique store na malapit sa Pearl Pavilion. Maging ang ilan sa mga businessmen na hindi pa nagagawang makilala ni Daryl ay kasalukuyan ding nakatayo roon na para bang interesado ang mga ito sa pagbili ng mga antike. Sa mga sandaling ito, nakita na ni Yvonne si Daryl, umiti ito at tumango sa kanya. Nagkataon lang na nagkita sila sa lugar na ito,
pero sa sandaling ito ay kasama na ni Daryl si Lily na hindi niya nagagawang makasama noon. Ngumiti si Daryl kay Yvonne at agad na itinuon ang kanyang atensyon sa espadang hawak ng antique seller. O, mukhang napaka-espesyal nga ng mga nakaukot na disenyo sa paligid ng sinaunang espada na ito. Ang natitirang bahagi ng espada ay na hindi nabalot ng bakal nitong lalagyan ang kuminang ng husto matapos tamaan ng liwanag. Mukhang interesante nga ang espadang ito. Magkano ang presyo ng espadang iyan, boss? Tanong ni Daryl matapos magobserba sa loob ng isang sandali. Itinaas ng antique seller ang kanyang mga kamay at sinabing $800,000 non-negotiable. Kumurap ang mga mata ng antique seller habang nagsasalita na nagbigay ng suspetsa sa lahat ng nakakita nito. Wow! Agad na napahinga ng malalim ang mga taong nakapaligid sa kanila. Wala na talaga siya sa kanyang sarili. $8 milyon. Para na siyang nagnakaw sa katirikan ng araw nito. Hindi ka naman uhaw sa pera ano? Siguradong hindi lalampas sa $8,000 ang kabuohang halaga ng mga gamit na makikita sa stall mo ngayon. Nagsalita rito ang lahat habang iniiling ni Yvonne at ng ilang mga nagmamayari ng mga antique stores ang kanilang mga ulo habang nakangiti sa tinitingnan nilang antique seller. Pero hindi nila inaasahang may isang taong lalapit mula sa kanilang likuran. 8 million. Sige, kukunin ko na ito. Tango ni Daryl matapos niya itong pag-isipan ng isang sandali. Wow! Agad na nagkagulo ang lahat sa mga sandaling ito. Bibilhin niya ba talaga ito? 8 million para sa isang sira at kinakalawang na espada, wala na ba talaga siya? Sa kanyang sarili. Agad ding napailing kay Daryl sa mga sandaling ito ang ilan sa mga mayari ng antique store na malapit sa Pearl Pavilion. Matagal na nilang inoobserbahan ang antike na espada ng seller na ito pero hindi man lang ito maituturing na isang antike na gamit kundi isang piraso lamang ng sira. Sirang metal. Tanging si Yvonne lang ang napakunot sa kanyang mga kilay habang nag-iisip dahil sa ipinakitang ito ni Daryl. Walang kahit na anong alam si Lily sa mga antike na gamit. Pero matapos makita ang reaksyon ng lahat, gustong-gusto na niyang kumbinsihin si Daryl na huwag itong bilhin. Pero matapos malaman ang kakayahan ni Daryl sa pagtingin ng mga antike, napagdesisyonan niyang huwag na lang magsalita ng kahit ano. Palaging nagkakaroon ng pagkakamali ang mga tao, kaya kahit nagaano pa kagaling si Daryl sa kanyang ginagawa, masyado pa rin itong risky para sa kanya. Mahahalata namang peke ang espadang ito na nababalot lang ng kalawang kaya siguradong wala talaga itong kahit na anong halaga. Tingnan ninyo, nakita ng lalaking ito ang tunay na halaga ng hawak kong espada. Siya na ang naging pinaka-excited na tao sa kanilang lahat. At matapos ipasa ni Daryl ang kanyang bayad, agad na ibinigay sa kanya ng antique seller ang sword. Habang nagbibigay kay Daryl ng isang thumbs up. Habang tinitingnan ng lahat, binalot ni Daryl ang damit ang nabili niyang espada. Sa mga sandaling ito, itinuro ni Yvonne ang isang kulay berdeng plato na gawa sa porselanang nabalot din ng mabulaklak nitong disenyo at mahinang nagtanong ng magkano naman ang presyo nito, boss? Agad na napansin ni Daryl ang pagtutuon ng iba pang mga mayari ng mga kalapit na antique store ng kanilang atensyon kay Yvonne nang itanong nito ang tungkol sa porselanang plato. Hindi nagpunta si Yvonne at ang iba pang mga mayari ng antique store sa lugar na iyon para mag-sightseeing. Narinig nila na mayroong isang nagbebenta ng antike na gamit sa Red Flag pedestrian walkway na mayroong porselanang plato na nagmula pa sa Song Dynasty. Kaya agad silang nagpunta para tingnan ito. Marami ang mga estratehiya sa pagpapalitan ng mga antigong gamit gaya ng pag-obserba sa reaksyon ng isang tao at sa pagpapakita ng angkin nilang kakayahan. Sa pakikipagnegosasyon, ginamit ni Yvonne ang oportunidad na ito nang maibenta ng seller ang isa sa kanyang mga antike, kaya agad niyang tinanong ang presyo ng natitipuhan niyang antike. Masasabi kong kasing ganda mo ang iyong taste sa mga antike, binibini. Noong bilhin ko ang porselanang plato na ito sa aking kaibigan, sinabi niya sa akin na
Isa raw ito sa magagandang mga antike na mayroon ako. Kaya kung gusto mo ito, maibebenta ko ito sa iyo sa halagang $2 million. Nakangiting sagot ng antique seller kay Yvonne. Hindi naman sumagot dito si Yvonne na nanatiling tahimik sa kanyang kinatatayuan. Dito na rin nagsimulang mag-usap-usap ang mga mayari ng ibang mga kalapit na antike store sa paligid ng Pearl Pavilion. Boss, kilala mo ba kung sino ang babaeng nasa harapan mo ngayon? Paano mo nagawang sabihin na nagkakahalaga ito ng $2 million? Nga, kanina ko pa tinitingnan ang porselana mong plato na iyan. Naging maganda. Nga ang kulay nito at naging walang katulad din ang disenyong nakaukit dito pero malinaw pa ring makikita ang kakulangan ng sinaunang flavor sa paggawa nito. Hindi na masama ang platong iyan. Mukhang nagmula nga sa Song Dynasty ang platong iyan kung titingnan ang pagkakagawa at kulay nito, pero masasabi ko pa rin na isa itong Peking Antique. Maaaring isa lang itong high quality na imitation ng orihinal na porselanang plato na nagmula sa Song Dynasty. Hindi aabot sa $2 milyong ang presyo niyan. Matapos marinig ang mga sinabi ng ilang mga nagmamayari ng mga antique store sa paligid ng Pearl Pavilion, nanlalami na sumagot sa kanila ang antique seller ng iyan ang ibinigay kong presyo sa mga dala kong item ngayon, take it or leave it. Agad na napailing ang ilan sa mga may-ari ng antique store matapos marinig ang mga sinabi ng antique seller na ito. Dito na rin nawala ang interes ni Yvonne sa platong ito. Peke lang ang antique na ito kaya okay lang kahit ibenta niya ito sa halagang $5,000. Isang mangmang lang ang bibili rito sa halagang $2 million. Boss, pwede ko ba itong makita? Sabi ni Daryl nang ibuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Matapos kumite ng 8 milyon mula kay Daryl, napuno ng pagpapasalamat ang antike seller na ito sa kanya, kaya agad niyang ipinahawak ang plato kay Daryl nang walang pag-aalinlangan. Dito na muling tumingin kay Daryl ang mga nakatayong mayari ng mga antique store sa kanyang paligid. Hinawakan ni Daryl ang porselanang plato gamit ang kanyang mga kamay at tiningnan ito ng maigi. At pagkatapos ay kinatok niya ang plato at sinabing, para sa isang porselanang plato na kagaya nito, inaasahan kong magiging muffled ang tunog ng aking pagkatok dito kung isa lang itong imitation. Pero gumawa ng napakalinaw na tunog ang platong ito. At nagmukha rin itong bago hindi dahil sa bagong gawa lang ang platong ito kundi dahil iningatan ito ng husto ng dating nagmamayari rito, na mayroon ding kaalaman pagdating sa mga antike. Kaya nagmukhang bago ng gawa ang porselanang plato na ito. Matapos niya itong sabihin, naglakad si Daryl palapit at ibinigay ang porselanang plato kay Yvonne habang mahinang sinasabi na, ayon sa aking karanasan, hindi ito peke, nagkakahalaga talaga ito ng $2 milyon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Daryl, agad na nagpanik si Lily na nagsabing, Daryl, huwag kang magsabi ng mga bagay na hindi ka sigurado. Mayroon nang sapat na kakayahan si President Young para makita kung peke ba ang isang ito o hindi. Hindi mo na kailangan pang magpasikat dito. Matapos marinig ang mga sinabi ni Lily, ngumiti si Yvonne at tahimik na sinabing, okay lang. Naniniwala ako kay Daryl. Naniniwala sa kanya? 3 taon na silang kasal pero hindi pa niya nagagawang marinig kailanman na mayroong kaalaman si Daryl pagdating sa mga antike. Ang tanging alam niya lang ay wala nang ginawang kahit na ano si Daryl maliban sa paglalaba at pagluluto sa bahay, maliban dito ay wala na siyang kwenta pagdating sa ibang mga bagay. Habang ang pamilya naman ni Yvonne ay kilala na sa industriya ng mga antike ng ilang henerasyon, kaya paano magagawa ng mga itong makinig kay Daryl? Habang tinitingnan muli ni Daryl ang porselanang plato at sinasabing, tingnan mo. Ang nakaukit na bulaklak dito, masyado itong makapal at mabilog. Hindi magagawa ng mga pugon ng mga pangkaraniwang tao noon na makagawa ng mga ganitong klase ng gamit. Siguradong pugon na pagmamayari ng imperyo ang gumawa sa isang ito. Agad na napahinga ng malalim ang lahat matapos marinig ang tungkol sa pugon na pagmamayari ng imperyo. Kung totoo nga ang bagay na ito, siguradong isang hindi mapapantayang kayamanan ang
Platong iyan. Dito na napahinga ng malalim ang ilan sa mga nagsisising mayari ng mga antique store sa paligid ng Pearl Pavilion. Boss, kukunin ko na ang porselanang plato na ito sa halagang $2 million. Naglakad si Yvonne palapit gamit ang kanyang stilettos, nilabas ang kanyang cellphone at agad na ipinadala ang kanyang bayad. Ding! Matagupay niyang ipinadala ang $2 million niyang bayad sa kausap niyang antique seller. Wow! Sa mga sandaling ito, agad na nagsimula sa pakikipagbulungan ang lahat, ang pamilya. Yang bilang master ng mga antike ay isa talagang napakayamang pamilya kaya walang kaproble-problema sa mga ito ang paggastos ng $2 million sa loob lang ng isang saglit para sa isang antike. Natigilan dito ang antique seller, hindi niya naialis ang kanyang mata sa ibinenta niyang porselanang plato bago umirap dito, mahahalatang komplikado ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Isa talagang antike mula sa Song Dynasty ang platong ito. Kung totoo nga ang mga sinabi ni Daryl, palugi ang ginawang pagbenta ng antique seller sa platong ito sa halagang umaabot lamang ng $2 million. Matapos itong isipin, agad na binawi ng antique seller ang porselanang plato at sinabing nagkamali ka ata sa iyong pandinig binibini, hindi lang $2 million ang presyo nito. Paano ko ito ibebenta sa halagang umaabot lamang ng $2 million? Hindi na natuwa rito si Yvonne, kasasabi-sabi mo lang sa akin na nagkakahalaga ito ng $2 million at naipadala ko na rin sa iyo ang bayad ko. Ngumiti ang antique seller at sinabing magandang binibini, deposito lang ang sinasabi kong $2 million kanina. Ang tunay talagang halaga ng porselanang plato na ito ay $15 million. Kaya ngayong nakapagdeposito ka na ng $2 million, kinakailangan mo na lang bayaran ang $13 million nitong balanse. Ano? Paano magagawa ng isang nagbebenta ng antike na makipagpalitan ng ganoon? Nainis ng husto si Yvonne matapos marinig ang mga sinabing ito ng antique seller. Boss, paano mo nagawang magbenta ng ganito? Hindi na rin nakapagpigil si Lily sa kanyang sarili at sinabing nga, paano mo nagawang makipagpalitan ng ganoon? Wala ka ng kahit na anong reputasyon sa ginawa mong ito. Sa mga sandaling ito, agad na naramdaman ng mga nakapaligid na taong mali ang ginawa ng antique seller na ito. Nga, paano niya nagawang bawiin ang kanyang mga sinabi? Ikaw mismo ang nag-offer na ibenta ito sa halagang $2 million, pero agad mo itong ginawang $15 million sa loob ng isang iglap. Matapos marinig ang reklamo sa kanya ng mga tao, nagpakita ang antique seller ng isang walang awang ngiti habang nakatingin kay Yvonne, $15 million ang presyo nito, take it or leave it tea. Masyado nang naging last minute ang ginawa nitong pagbabago sa inaalok niyang presyo para sa porselanang plato na ito. Napakagat si Yvonne sa kanyang labi, hindi pa siya nakakakita ng ganitong klase ng tao sa ilang taong karanasan niya sa industriya ng mga antike. Ang pinakaimportanteng bagay sa industriya ng mga antike ay ang mga rules nito. Nakatatak sa isip ng lahat ng pumapasok sa industriyang ito. Ang presyong inaalok ng nagbebenta ay itinuturing ng final. At sa totoo lang, ayon sa naging pagsusuri rito ni Daryl, hindi rin kamahalan ang $15 million para sa porselanang plato na ito. Pero masyadong tuso ang antique seller na ito kaya wala nang magagawa si Yvonne kundi sundin o tanggihan ang bago nitong offer. Dito na nagsabi si Yvonne ng walang problema, ayoko na sa porselanang plato na ito. Ibalik mo na sa akin ang $2 milyong ipinadala ko ayo kanina. Nga, i-refund mo na ang pera niya. Refund. Refund. Dito na nagsimulang sumigaw ang lahat. Refund. Tumawa rito ang antique seller habang iniiling ang kanyang ulot sa kasamaang palad, mayroon akong isang rule sa pakikipagpalitan. Ang lahat ng transaction ay non-refundable. Kaya wala ka nang magagawa kundi bayaran ng buo. Ang 15 milyon o umalis sa harapan ko. Hindi na maaaring may refund ang halagang ibinigay mo sa akin bilang deposito sa item na napili mo. Agad na nagalit ang lahat matapos na marinig ang sinabing ito ng antique seller.
Siguradong isa itong mandaraya na lumabag sa mga inilatag na rules sa pakikipagpalitan ng mga antike. Dito na nagalit ng husto si Yvonne, paano mo nagawa ang bagay na iyan? Bakit? Hindi ko makukuha ang ibinayad ko sa iyo ngayong ayoko na ito bilhin. Hindi pa nagagawang humarap ni Yvonne sa ganitong klase ng tao sa buong buhay niya. Dito na nanginig ng husto ang buo niyang katawan. Hindi na rin nakapagpigil pa rito si Daryl, naglakad siya palapit at hinawakan. Nang mahigpit sa kwelyo ang antique seller, ay refund mo ba ang pera niya o? Hindi. O gusto mo ng away? Sinusubukan mo ba akong kantiin? Hindi nagalala rito ang antique seller habang nanlalamig na sumagot ng isisiguruhin kung aalis ka rito nang nakahiga sa sandaling saktan mo ako. Mahahalatang ipinapakita ng antique seller na mayroon siyang taong matatawag sa sandaling humingi ito ng tulong. Sa mga sandaling ito, nang maramdaman nilang may mali sa ipinapakita ng antique seller, agad na nanahimik ang mga taong sumusuporta kay Yvonne kanina. Lumapit ang isa sa mga taong ito at sinabing kikilala mo ba kung sino ang nakatayo? Sa harapan mo ngayon? Siya si Miss Young. Kaya sa sandaling dayain mo siya. Siguradong may mangyayari sa iyong hindi maganda. Ang pamilya Young baka mo? Ngiti ng antique seller. Ano naman kung miyembro siya? Ng pamilya Young? Rules ko ang masusunod sa pakikipagpalitan na sisimulan ko. Ikaw. Ipinadyak ni Yvonne ang kanyang paa, masyado nang nagpapakatuso ang antique seller na ito. Hindi na makapagpigil pa ang isa sa mga kasama ni Yvonne na tumulak sa antique seller na ito. Tumalsik ang antique seller patalikod at nagpagulong-gulong ng ilang hakbang habang umaapaw ang galit sa kanyang dibdib. Iniisip mo bang kakampi mo ang mga taong iyan? Matapos mong hindi magbayad sa binili mong item? Huwag na huwag kang aalis dyan. Matapos niya itong sabihin, nilabas ng antique seller ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Nang kumonekta ang tawag, agad na pinindot ng antique seller ang speaker mode ng kanyang cellphone. Mahahalatang ipinaparinig niya sa lahat ang usapan nila ng tao sa kabilang linya. Hi, Kuya Felix. Ako ito. Sabi ng antique seller sa cellphone habang nakatingin kay Daryl. Kuya Felix. Matapos itong marinig, agad na nanginig ang lahat. Gaano karaming tao ba ang may pangalang Felix sa buong Donghai City? Maaari kayang nag-isip ang lahat. Sa mga sandaling ito, isang malalim na boses ang maririnig sa kabilang linya ng tawag. Ano ang nangyari insan? Felix Blakely. Hayop, pinsan ang lalaking ito ni Felix Blakely. Bakit magkakaroon si Felix Blakely na may net worth na ilang bilyong dolyar ng isang manlolokong pinsan? Totoo nga. Ang lalaki sa kabilang linya ay ang presidente ng Black Tiger Real Estate na si Felix Blakely. Kilala siya sa buong Donghai City bilang isang tao na hindi mo magagawang kalabanin. Agad na napuno ng pag-aalala ang lahat, lalo na ang ilan sa mga mayari ng antike store na kasama ng mga ito. Hindi nila nagawang magsalita habang dahan-dahang umaalis sa lugar matapos mag-alala na baka masali sila sa gulong ginawa ng antike seller na ito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Yvonne. Mukhang mawawalan na nga talaga siya ng 2 milyon sa araw na iyon. Umalis na lang tayo rito, President Yang. Bulong ni Lily. Nag-aalala na rin siya para sa kapakanan ni Yvonne. Tumango rito si Yvonne at nagalakad gamit ang mga suot niyang stilettos. Hindi na niya magagawa pang hintayin ang pagdating ni Felix sa lugar na ito. Walang sinuman sa inyo ang aalis sa lugar na ito. Sigaw ng antique seller. Insan, nagpatuloy ito sa pagsasalita, nagbebenta lang ako ng ilang mga gamit dito. Nang manggulo ang isa sa mga taong nagpunta sa tindahan ko. Nagkunwaring binubuli ang tusong antique seller habang kausap ang kanyang pinsan. Ano? Sino ang may lakas ng loob na bumangga sa iyo? Sigaw ni Felix sa kabilang linya ng tawag matapos marinig ang mga sinabi ng antique seller. Kung pag-uusapan ang kanyang pinsan, matagal nang sumasakit ang ulo ni Felix dito. Wala na itong magandang ginawa sa kanya matapos maghanap ng gulo sa mga lugar na kanyang pinupuntahan.
At palagi nitong tinatawag si Felix para ayusin ang kanyang mga problema sa bawat sandaling mapasok ito sa isang gulo. Nabalitaan ng antike seller, nakikita siya ng malaki sa pagbebenta ng mga antike kaya nanghingi siya ng pera kay Felix at nagbukas ng isang maliit na stall. Dito na nakahinga ng maluwag si Felix. At least ay nakagawa na rin ito ng isang legal na paraan para kumita. Pinaplano ni Felix na pagtrabahuin ito sa kanyang kumpanya sa sandaling matanggal na nito ang lahat ng hindi maganda niyang asal. Agad na nabagabag si Felix nang marinig niya na may isang tao na namang nanggugulo sa kanyang pinsan. Gusto nang umalis ni Yvonne sa mga sandalin ito, pero agad siyang pinigilan ng antique seller sa pagalis. Kaya napuno na ito ng pagkabagabag sa kanyang dibdib. Nasaan ka? Mabagsik na sinabi ni Felix. Insan, nandito ako ngayon sa. Sasabihin na sana ng antique seller ang kanyang lokasyon nang biglang lumapit at kunin ni Daryl ang hawak niyang cellphone. Felix Blakely, nanlalamig na sinabi ni Daryl. Sino ito? Tanong ni Felix. Sino ba ako sa tingin mo? Daryl? Kuya Daryl. Natigilan dito si Felix, hindi na niya malaman ang mga susunod niyang sasabihin kay Daryl. Ano? Tinawag ni Felix Blakely ang lalaking ito na Kuya Daryl. Nagulat ang lahat ng tao sa kanyang paligid nang marinig nila ito. Napatingin din ang hindi makapagsalitang si Lily sa asawa niyang si Daryl. Napakapamilyar ng lalaking ito sa kanya pero para siyang naging ibang tao sa mga sandaling ito. Ano pa ba ang mga bagay na hindi niya alam tungkol kay Daryl? Felix, sinasawalang bahala mo na ba ang tama at mali ng dahil lang sa iyong posisyon? Naiinis na sinabi ni Daryl, hinayaan mo ang pinsan mo rito na maging isang gangster na nanloloko sa mga taong dumadaan sa kaling ito. Habang napupuno naman ng pagkabagabag ang mangyak-ngiyak ng si Felix sa kabilang linya ng tawag. Daryl. Kuya Dari. Ano? Ano ang nangyari? Wala na sa mood si Daryl para magsalita, kaya sumagot na lang siya ng iitanong mo. Nalang sa magaling mong pinsan, sabi niya. Ibinato niya ang cellphone pabalik sa antique seller matapos niyang magsalita. Agad nitong sinalo ang cellphone at tumitig kay Daryl. Kuya Felix, sabi ng antique seller. Huwag mo na akong tatawagin bilang kuya. Ano na naman ba ang ginawa mo? Hayop ka. Naghahanap ka ba ng ikamamatay mo matapos mong insultuhin ang lahat ng nandyan? Masyado na kitang inispoiled para maging ganyan. Galit na sigaw ni Felix. Nanginig sa kanyang mga narinig ang antique seller. Inispoiled nga siya masyado ng kanyang pinsan na nagalis sa kanya sa lahat ng gulo na kanyang pinasok. Hindi. Kailanman siya pinagalitan ni Felix. Pero napuno ng galit sa pagkakataong ito si Felix matapos nitong makausap si Daryl. Nanginig ang boses ng antique seller matapos ikwento ang buong pangyayari kay Felix. Ano bang itinurup ko sa iyong hayop ka? Nanggigigil na sinabi ni Felix. Hindi mo ba alam? Maging ako ay dapat na magbigay respeto kay Kuya Dari. Gusto mo bang lumpuhin pa kita riyang hayop ka? Humingi ka na ng tawad kay Kuya Daryl ngayon din. At ibalik mo ang perang kinuha mo sa kanila. Agad na nanginig ang mga binti ni Lily sa kanyang narinig habang nakatitig ng husto sa asawa niyang si Daryl. Napuno ng pagkagulat ang antique seller na hindi tumigil sa pagtango. Hindi niya nagawang suwayin ang mga sinabi ng kanyang pinsang si Felix. Ibigay mo na ang cellphone kay Kuya Daryl. Sabi ni Felix. Nang ibigay ng antique seller ang cellphone kay Daryl, maririnig ang nanginginig na boses ni Felix sa kabilang dulo ng linya. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Kuya Daryl. Hindi ko nagawang kontrolin ang asal ng aking pinsan. Pupunta na ako riyan ngayon para humingi ng tawad kay Miss Young. Hindi na kailangan, sabi ng nagugulat ding si Yvonne. Paano niya magagawang makita na humingi ng tawad si Felix sa kanya habang nasa harapan ng maraming tao? Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing okay lang iyon, hindi mo na kailangan pang pumunta rito. Siguruhin mo lang na kokontrolin mo na ng maayos ang mga tao.
mo sa hinaharap. Mabuti na lang at ako lang ang nakaharap niya ngayon. Kundi ay, siguradong mapapasok ka sa isang malaking gulo ng dahil dito. Opo, wala pong problema Kuya Daryl. Tama po kayo. Sagot ni Felix. Hindi na nagsalita si Daryl ng kahit ano kaya agad na niyang ibinaba ang tawag. Mangiyak-ngiyak na ang antique seller habang walang tigil na yumuyuko sa harapan ni Daryl. Pasensya na. Pasensya na talaga, Kuya Daryl. Hinding-hindi ko ito magagawa sa inyo kung alam ko lang na magkaibigan pala kayo ni Kuya Felix. Dito na siya humingi ng tawad kay Yvonne habang ibinibigay dito ang porselanang plato na binili nito sa antique seller. Halika na kung ganoon. Sabi ni Daryl habang tumatalikod para umalis. Dito na. Niya nakita ang isang maliit na tindahang kumuha sa kanyang atensyon, makikitang nakadisplay dito ang isang paso ng mga bulaklak. Napakaganda ng mga bulaklak na ito. Napakapino ng mga petals nito na tumubo ng maayos. Pero ang mas kapansin-pansin dito ay ang mga dahon nito na kung saan kalahati rito ay kulay light green habang ang kalahati naman ay kulay dark green. Sa loob ng isang tingin ay maiisip ng kahit na sinong pininturahan lang ang mga ito. Anong uri ng bulaklak ang isang ito? Naintriga rito si Daryl kaya agad niyang tinanong ang tindera ng stall na ito. Agad na ibinigay ng tindera kay Daryl ang paso ng mga bulaklak na kumuha sa kanyang interes. Natiyempuhan ko lang sa burol ang mga ito, Kuya Daryl. Naisip kong baka rere breed ang mga ito kaya agad kong inuwi ang mga ito. At matapos kong mag-research, napagalaman ko na tinatawag ang mga bulaklak na ito bilang bicolor flower. At isa nga itong pambihirang breed ng mga halaman. Bicolor flower. Napakapamilyar ng pangalang ito. Saan niya ba ito nakita noon? Nag-isip dito ng malalim si Daryl. Nga, nabanggit ito sa Infinite Elixir Manual. Ang bicolor flower ay isang sangkap sa paggawa ng maraming uri ng halamang gamot. At sa totoo lang, ang bicolor flower ay ang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng maraming mga gamot na nabanggit sa Infinite Elixir Manual. Magkano mo naman ito binibenta? Tanong ni Daryl. Kayo na po ang bahala, Kuya Daryl. Hindi ko kayo magagawang hinga ng anumang kapalit para rito. Ngiti ng nagtitinda. Hayaan mong ibigay ko na lang sa iyo ang bicolor flower na ito bilang isang regalo mula sa akin. Agad na tinanggap ni Daryl ang offer na ito. Tumango siya habang hawak ang paso ng bicolor flower habang naglalakad palabas ng mall kasama si Lily. Ano ang relasyon ninyo ni Felix, Daryl? Hindi maiwasang itanong ni Lily. Ngumiti si Daryl at normal na sumagot ng magkaibigan lang kami. Matapos makita na ayaw na niyang magbigay pa ng anumang impormasyon tungkol dito. Hindi na nagtanong pa si Lily tungkol sa bagay na ito. Masyado nang matikas ang lalaking iyon para maintindihan niya. Sa 3 taon nilang pagsasama, naramdaman na lahat na isa lang siyang walang kwentang tao. Ito rin ang tumatak sa kanyang isipan. Walang kahit na isang kaibigan si Daryl dahil sanay na itong maggrocery ng mag-isa noon. Kaya paano siya nagkaroon ng ganito karaming kaibigan ngayon? At ang bawat isa sa mga ito ay mga kilalang tao sa buong Donghai City. Malapit ng maghapunan. Kaya bakit hindi na lang kayo maghapunan sa amin? Naglakad palapit si Yvonne gamit ang kanyang stilettos, malaki na rin ang naitulong sa akin ni Daryl, kaya pumayag na sana kayong maghapunan sa aming tahanan. Bago pa man makasagot si Daryl, agad nang umiti si Lily at sinabing magaling kong ganoon. Halika na, Daryl. Itinuturing na makapangyarihan at impluwensyal ang pamilya Yaong sa buong Donghai City. Gusto ni Lily na lumalim ang relasyon nila ni Yvonne, kaya kinuha niya ang pagkakataong ito para makilala pa si Yvonne ng husto. Sumangayon na rito si Lily kaya hindi na ito magagawa pang tanggihan ni Daryl. Habang nasa kanyang sasakyan, tumingin si Daryl sa kanyang paligid. Ang tatlong mga nagagandahang binibini na kanyang kasama na sina Lily, Yvonne at Jade at May kanya-kanyang angking kagandahan kaya natural lang na mapatingin ang lahat sa
kanyang sasakyan habang papunta sa tirahan ng pamilya Yao. Ang buwan ng Agosto sa Donghai City ay ang panahon kung saan mainit sa umaga at malamig naman sa gabi. Masyadong naging matindi ang pagbabago ng temperature sa lugar na ito. Dito na inangat ni Daryl ang binatana ng kanyang sasakyan at humatsing. Grabe, magkakasakit ba si Daryl? Isa na siyang cultivator kaya paano niya magagawang magkasipon? Napabuntong hininga na lang dito ng malalim si Daryl. Ang tahanan ng pamilya Yaong ay isang tradisyonal na mansyong matatagpuan sa timog na bahagi ng Donghai City. Sinasabi nila na ang gusali raw na ito ay nagmula pa sa Ming Qing Dynasty. Naging elegante at tradisyonal ang dekorasyon sa loob nito na tumugma sa matagal ng karanasan ng pamilya Yaong sa industriya ng mga antike. Noong makapasok, agad na namangha si Daryl sa naging layout ng mansyon. Matatagpuan ang hall nito sa hilaga na nakaharap sa timog. Hindi natatakpan ang tanawin dito ng kahit na anong building sa paligid. Naging maganda rin ang layout nito pagdating sa Feng Shui. Kahit na hindi ito isang lupain na hinahanap ng lahat. Pagdating sa Feng Shui, isa pa rin itong magandang uri ng lupa. Kahit na nasa industriya ng antike ang pamilya Yaong, walang kahit na isang antike ang makikita sa kanilang tahanan. Maaaring saniban ang mga antike na gamit. Kaya hindi nila ito nagawang i-display. Halimbawa, ang mga antike na gamit ng isang namatay na emperor ay hindi na maaaring i-display sa tahanan ng isang pangkaraniwang pamilya. Ang mga antike naman na ginamit ng mga kababaihan sa nakaraan ay nagkakaroon ng napakatinding feminine energy kaya hindi na rin ito maaring i-display pa sa tahanan ng mga taong susunod na magmamayari sa mga ito. Sa kanilang tahanan, si Yvonne ang nagmistulang hostess ng pamilya Yaong. Agad siyang nagpunta sa kusina para magsimula sa pagluluto. Tinulungan naman siya ni Lily at Jade. At hindi nagtagal ay naging abala ang tatlong mga nagagandahang binibini sa pakikipagkwentuhan at pakikipagtawanan. Hindi na ubusan ng mapagkukwentuhan ang mga kababaihan kaya walang tigil silang nagsitawa habang naghahanda ng hapunan. Hindi maitatangging may kanya-kanya silang uri ng kagandahan at mga balingkinitang katawan, syempre. Kung titingnan ang kanilang mga itsura at iba pang mga pisikal na katangian, si Yvonne ay isang nanlalamig at eleganteng babae habang si Lily naman ay isang babaeng puno ng kaalaman at si Jade naman ay napuno ng attractiveness sa balingkinitan niyang katawan.